Ang industriya ng telebisyon sa Pilipinas ay patuloy na nagbabago kasabay ng paglipas ng panahon. Ngunit may mga pangalan na naiiwan sa alaala ng publiko dahil sa kanilang naibang talento at maagang tagumpay. Isang mahalagang halimbawa nito ay si Ralph Joshua de la Cruz Jr. na mas kilala ng marami bilang si Joshua Jr. Siya isa sa mga pinakasikat na kabataang artista noong unang dekada ng 2000s kung kailan ang telebisyon ay pinatatakbo pa ng mga teleseryeng pampamilya at mga programang para sa kabataan. Si Joshua Jr. ay pinanganak noong 14 ng Disyembre 1994 sa lungsod ng Quezon sa Pilipinas. Siya ay lumaki sa isang simpleng pamilya kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Jacob Jr. na sumubok din sa larangan ng pag-arte noong sila ay bata pa. Mula sa kanyang kabataan, ipinamalas na niya ang angking lakas ng loob at karisma na naging dahilan upang mapansin siya ng mga ahente ng mga patalastas. Ang kanyang karera ay opisyal na nagsimula mula noong siya ay 8 taong gulang pa lamang bilang isang modelo para sa mga patalastas sa telebisyon at mga lathalain. Dahil sa kanyang magandang mukha at natural na pag-arte sa harap ng kamera, hindi nagtagal ay nakita ng mga malalaking kumpanyang tulad ng ABS-CBN at Viva Films ang kanyang potensyal na maging isang ganap na artista sa mga serye. Ang unang paglabas niya sa telebisyon bilang aktor ay naganap sa sikat na seryeng Kay Tagal Kang Hinintay noong taong 2002. Kung kailan ginampanan niya ang karakter ng bata na si Nicolay Argos. Ang unti-unting pagkilala sa kanyang pangalan ay nagpatuloy nang lumipat siya sa iba't ibang proyekto na nagpatingkad sa kanyang kakayahan sa pag-arte. Noong taong 2006, naging bahagi siya ng seryeng Super Ringo kung kailan nakasama niya ang kanyang kapatid na si Jacob at dito ay mas lalo siyang nakilala ng mga manonood bilang isang mahusay na batang aktor. Noong taong 2009, gumawa si Joshua Jr. ng isang malaking hakbang sa kanyang karera nang lumipat siya sa pamamahalang GMA Artist Center upang maghanap ng mas malalaking oportunidad. Sa parehong taon, nakuha niyang papel bilang batang cholo sa lokal na adaptasyon ng sikat na Koreanong serye na Stairway to Heaven, kung kailan nakapareha niya sa unang pagkakataon ng aktres na si Barbie Forteza. Ang proyektong ito nagsilbing mitya upang mabuo ang kanilang tambalan na tinawag ng kanilang mga tagahanga bilang Josh B. Ang kanilang mahusay na pagganap sa seryeng ito ay nagbukas ng pinto para sa mas maraming pangpangunahing papel sa telebisyon. Ang rurok ng kasikatan ni Joshua Jr. ay naganap noong taong 2010 nang ilunsad ng GMA Network ang programang Real Love Presents Twin Hearts. Ang seryeng ito na ipinalalabas tuwing linggo ng hapon ay naging isang napakalaking tagumpay at sumasalamin sa buhay, pag-ibig at mga hamon ng mga kabataan sa panahong iyon. Ang tambalang Josh B ang naging pangunahing atraksyon ng programa at ang kanilang mga karakter ay minahal ng milyon-milyong Pilipino. Dahil sa kasikatan ng serye, nagkaroon pa ito ng bersyon sa pelikula na pinamagatang Twin Academy Class of 2012 na ipinalabas noong taong 2011. Sa panahong ito, si Joshua Jr. ay tinutuloy na isa sa mga pinakamahalagang batang aktor ng kanyang henerasyon at sunod-sunod ng kanyang mga proyekto tulad ng Pilyang Kerubin at Ikaw Lang Ang Mamahalin. Ang kanyang mukha ay makikita sa mga billboards, magazines at mga patalastas na nagpapatuloy ng kanyang malawak na impluwensya sa mga kabataan. Kasabay ng mabilis na pag-angat ng kanyang pangalan, hindi rin naiwasan na makaranas ni Joshua Jr. ng mga isyu at kontrobersya na karaniwang ibinabato sa mga sikat na personalidad. Noong taong 2010, lumabas sa mga bali-balita na nagkaroon umano siya ng problema sa pag-uugali habang nasa set ng kanyang mga tapings. May mga ulat noon na nagsasabing nahihirapan ng mga ilang katrabaho dahil sa kanyang umano'y pagiging pasaway. Ngunit mabilis itong pinabulaanan ng aktor sa isang panayam noong Setyembre 25, 2010. Ipinaliwanag niya na ang mga oras na wala siyang kinukuhang eksena ay ginugugol lamang niya sa loob ng kanyang tent upang magbasa ng script at magpahinga. Bukod dito, ipinagtanggol din niya ang direktor na si Andoy Ranay laban sa mga akusasyon ng pandiwang pang-abuso sa iba pang mga kabataang artista noong Hunyo 1, 2010 na nagpapakita ng kanyang profesionalismo sa kabila ng mga intriga sa industriya. Ang isa pa sa mga pinakamalaking usap-usapan noong panahon ng kanyang kasikatan ay ang biglang pagkabuwag ng tambalang Josh B noong taong 2012. Maraming haka-hakang lumabas sa mga pahayagan at internet, kabilang ang chismis ng dahilan umano ng paghihiwalay ng kanilang pangkat ay ang pagiging palakero o womanizer ni Joshua Jr. Ang isyong ito ay formal na pinabulaanan ni Barbie Forteza sa isang pahayag noong Mayo 14, 2012 kung kailan sinabi niya na walang katotohanan ng mga paratang na ito laban sa kanyang katambal. Sa mga huling panayam kay Joshua Jr. noong 12 ng Setyembre 2025, inamin niya na ang kanilang relasyon noon ay umabot sa antas na higit pa sa magkaibigan o more than a friend. Ngunit ang paghihiwalay ng kanilang karera ay desisyon ng pamunuan ng network upang subukan ang iba pang mga proyekto. Ang mga kontrobersyang ito ay bahagi lamang ng buhay artista na kanyang hinarap nang may pananagutan. Noong huling bahagi ng taong 2012,
Nagulat ang buong industriya ng sining nang biglang mawala sa sirkulasyon si Joshua Junicio habang nasa pinakamataas na bahagi ng kanyang katanyagan. Ang kanyang pagkawala ay naging misteryo para sa marami dahil wala siyang formal na pamamaalam sa kanyang mga tagahanga at marami ang nagtanong kung bakit niya iniwan ang isang matagumpay na karera. Dahil sa kakulangan ng impormasyon, mabilis na kumalat ang mga maling balita na ang tunay na dahilan umano ng kanyang pag-alis ay dahil nakabuntis siya ng maaga. Ang bilitang ito ay nananatiling isang malaking usap-usapan sa loob ng maraming taon. Ngunit sa pamamagitan ng mga lehitimong panayam pagkatapos ng kanyang pag-alis, pinatunayan na ang chismis na ito ay walang sapat na batayan at purong imbensyon lamang ng mga mapanirang individual. Ang totoong dahilan sa likod ng kanyang pag-alis sa showbiz ay pinaliwanag mismo ni Joshua Junicio sa isang panayam noong Enero 19, 2013. Ayon sa aktor, ang pangunahing dahilan ng kanyang pag-quit ay ang kanyang kagustuhan na unahin ang kanyang edukasyon. Dahil sa nakakapagod na schedule ng mga taping na madalas ay umaabot hanggang madaling araw, nahihirapan na siyang pagsabi ng pag-aaral at ang trabaho. Nais ng kanyang pamilya na magkaroon siya ng isang formal na buhay kabataan at makatapos ng isang kurso sa kolehiyo na magagamit niya sa hinaharap. Ang desisyong ito ay pinag-isipan ng mabuti at piniling ilihim sa publiko sa simula upang maiwasan ang mga panggigipit mula sa mga tagahanga at upang maprotektahan ang kanyang pribadong buhay habang siya ay nag-a-adjust sa labas ng industriya. Matapos ang kanyang pag-alis sa telebisyon, nag-focus si Joshua Junicio sa kanyang pag-aaral at matagumpay na nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Information Technology. Ang hakbang na ito ay nagbigay sa kanya ng mga bagong kasanayan sa labas ng sining ng pag-arte at nagbukas ng pinto para sa isang pribadong karera. Bagamat nagkaroon siya ng mga maikling pagbabalik o mga guest appearances sa ilang mga programa ng ABS-CBN sa ilalim ng Star Magic mula taong 2013 hanggang 2015, hindi na niya binalikan ang buong panahong pagiging artista. Ang kanyang buhay ay naging malayo sa ingay ng mga kamera at mas pinili niyang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya at mga tunay na kaibigan. Ang pinakamalaking kaganapan sa personal na buhay ni Joshua Junicio sa kasalukuyang panahon ay ang kanyang pagpasok sa buhay may asawa. Noong Hulyo 2026, opisyal na ikinasal si Joshua Junicio sa kanyang matagal ng kasintahan na si Eliza Yu, na isang pribadong tao at walang kinalaman sa industriya ng showbiz. Ang kanilang kasal ay isang pribado at simpleng seremonya na dinaluhan lamang ng kanilang kapamilya at malapit na mga kaibigan upang mapanatilang ang kasagroduhan ng okasyon. Sa mga larawang ibinahagi ng mga panauhin, makikita si Joshua na suot ang tradisyonal na barong Tagalog habang ang kanyang asawa ay suot ang isang simpleng puting bestido. Ang kaganapang ito ay nagpatunay na si Joshua ay ganap nang pumasok sa isang bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang dedikadong asawa at sa kasalukuyan ay wala pa rin silang ulat ng pagkakaroon ng anak. Sa kasalukuyang taon ng 2026, si Joshua Junicio ay muling nagpapakita ng interes sa industriya ngunit sa isang mas kontroladong pamamaraan. Siya ay muling pumirma sa ilalim ng GMA Artist Center na kilala ngayon bilang Sparkle GMA Artist Center para sa mga piling proyekto, kabilang mga espesyal na pagpapakita ng mga seryeng tulad ng Black Rider noong Setyembre 2025. Bukod sa pag-arte, aktibo rin siya ngayon bilang isang anak TV ambassador kung kailan itinaguyod niya ang mga programang pantelebisyon na ligtas at angkop para sa mga bata. Wala siyang sarili at permanenteng programa sa telebisyon sa kasalukuyan, ngunit ang kanyang mga panakanakang paglabas ay patunay na hindi niya tuluyang kinalimutan ng sining na nagbigay sa kanya ng pangalan. Ang kanyang pangunahing pinagkakaabalan ngayon ay ang pagpapatakbo ng kanyang pamilya kasama si Eliza at ang pagtatrabaho sa kanyang piniling propesyon sa larangan ng teknolohiya. Ang paglalakbay ng buhay ni Joshua Junicio ay isang magandang salaysay ng isang kabataang nagsumikap, nagtagumpay at pumili ng landas na sa tingin niya ay mas makabubuti para sa kanyang kinabukasan. Mula sa pagiging isang simpleng batang modelo sa lungsod ng Quezon hanggang sa maging isa sa mga pinakasikat na teenager na idolo sa bansa, ipinakita niya ang talento at tamang paggabay ay susi sa tagumpay. Ang kanyang desisyon na iwanan ng kasikatan upang maisagawa ang kanyang karapatan sa edukasyon ay isang matapang na hakbang na bihira nating makita sa mga kabataang artista. Ngayong siya ay isang ganap ng may asawa at profesional, ang kanyang kwento ay nananatiling isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sinusukat sa dami ng palakpak ng tao, kundi sa kapayapaan ng isip at kaligayahan sa personal na buhay. Bagamat nagbago ang kanyang direksyon, ang pangalang Joshua Junicio ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng telebisyong Pilipino.